Nakatayo si Goku sa gitna ng arena, nagliliyab sa galit. Nagniningas ang kanyang mga mata sa matinding puot, at napakalakas na enerhiya ang bumabalot sa kanya. Tahimik na nanood ang lahat, lalo na si Zeno 2, na walang anumang emosyon sa mukha. Biglang sumigaw si Goku ng buong lakas. Hindi kita hahayaang makalampas pa rito. Sinubukan siyang pigilan ng lolo ni Goku na nakatayo sa tabi niya at sinabi, Goku, hindi mo kayang harapin ng ganoon kadali ang kalabang ito. Pero hindi nakinig si Goku. Punong-puno ng galit ang kanyang puso at paghihiganti lang ang nasa isip niya. Itinaas ni Zeno 2 ang kanyang kamay at nagpakawala ng maitim na aura sa paligid niya upang harangin ang pag-atake. Malamig siyang nagsalita, sa tingin mo ba ay kaya mo akong lipulin? Biglang sumabog ng hindi inaasahan ang kanyang enerhiya at naging larangan ng apoy at liwanag ang buong paligid. Naramdaman ng lahat ang napakalakas na unos ng kapangyarihan na yumanig sa lupa habang ang hangin ay punong-puno ng tensyon at pagkamangha. Pero nanatiling hindi natinag si Goku sa pag-atake ni Zeno. Nakatayo siyang matatag habang may mapanghamong ngiti sa labi na para bang mahinang simuilang ang pag-ataking iyon. Maging si Zeno 2, nang makitang lubos na binali wala ni Goku ang kanyang pag-atake, ay sumabog sa galit at namilipit ang mukha sa matinding puot. Sa matinding galit, sinabi niya, ipapakita ko sa'yo, Goku. Magiging alaala ka na lang. Haharapin mo ang bawat kalabang na kalaban mo noon. Sa pagkakataong ito, walang magliligtas sa'yo. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang mga dating kaaway ni Goku, na karamihan ay mas lumakas pa kaysa dati, upang magsanib puwersa laban sa kanya. Tiningnan silang lahat ni Goku habang may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya kay Zeno 2 at sinabi, may ipapakita ako sa'yo, Zeno. Pagmasdan mong mabuti. Narito ako para patunayan na wala kang ideya kung gaano talaga kalakas ang tunay kong kapangyarihan. Pagkatapos, taglay ang hindi matitinag na kumpiyansa, itinaas ni Goku ang kanyang kamay at sa isang iglap ay nagpakawala ng napakalakas na pag-atake na dumurog sa kanyang mga kalaban isa-isa sa iisang bugso. Naglaho sa loob ng ilang segundo ang mga kalaban ni Goku at nabasag ang lahat ng nasa paligid niya na para bang nilamon ng isang malakas na bagyo. Napatigil si Zeno 2 sa matinding pagkabigla at saglit siyang napuno ng pagkamangha. Pero biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at napalitan ng mapanganib na ngiti ang kanyang galit. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay sa hangin na para bang pinatitigil ang oras at malamig na sinabi, kung pipiliin mong sumuway, sisimulan ko sa pinakamahalaga sa iyo. Buburahin ko ang iyong ama na si Bardock. Si Goku, na hindi pa kailanman nakaranas ng ganoong matinding galit, ay nabalot ng pagkabigla at matinding emosyon. Si Bardock, ang kanyang ama na kilala lamang niya sa malalabong alaala, ay nasa ilalim kayo ng banta ni Zeno 2. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Tumigil ka. Pero hindi umatras si Zeno 2. Nakapagdesisyon na siya. Habang kumikislap ang matinding kasamaan sa kanyang mga mata, nagpakawala siya ng maitim na liwanag patungo kay Bardock at agad itong nilamon. Ang sandaling iyon ay naging isang bangungot para kay Goku. Narinig niya ang sigaw ni Bardock habang unti-unting nawawala ang kanyang enerhiya sa harap ng kanyang mga mata. Muling nawalan ng ama si Goku at naramdaman niyang nadurog ang kanyang puso. Lalong umabot sa sukdulan ang kanyang galit na hindi pa kailanman nangyari noon. Hindi na nag-isip pa si Goku at sumugod kay Zeno 2 ng buong lakas, handang magpakawala ng pag-ataking hindi pa nasasaksihan kailanman. Pero bigla siyang napahinto nang may mapansin siyang kakaiba. Hindi gumagalaw si Zeno 2 at kalmado lang siyang nakatingin. Ngumisi si Zeno 2. Hindi mo ako matatalo sa ganyang paraan. Ngayon, napagdesisyonan kong pagdusahan mo ito hanggang sa tuluyan kang sumuko. Sumenyas siya sa mga bantay at inutusan silang simulan ang pagpapahirap kay Goku. Walang awang sinalakay siya ng mga bantay. Sa kabila ng matitinding suntok nila, dinaig si Goku ng sakit na emosyonal kaya naging mahina siya ng hindi pangkaraniwan. Habang umaalingaw ang sigaw ni Goku, tahimik na nakatingin ang kanyang lolo sa matinding pagkabigla at nasasaktan ang kanyang puso sa nakikitang paghihirap ng kanyang apo. Sa huli, nang magsimula ng mawalan ng malay si Goku dahil sa walang tigil na pagpapahirap, nagpakawala ang kanyang lolo ng mapaminsalang pag-atake na nagpalipad sa mga bantay sa ere at tuluyang dumurog sa kanila. Si Zeno 2, na hindi inaasahan ang ganoong katapang na pagkilos, ay pansamantalang natigilan. Pero habang napapatingala si Goku sa matinding sakit upang makita ang nangyari, gumanti si Zeno 2 at tinamaan ang kanyang lolo ng napakalakas na suntok na nagpalagpak dito sa lupa. Napasinghal si Goku sa matinding paghihirap habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang lolo. Habang pinagmamasdan ni Zeno 2 ang pagkawasak, kalmado niyang sinabi, huli ka na, Goku, ito na ang katapusan.
Habang nakahandusay sa lupa sina Goku at ang kanyang lolo na parehong sugatan, bumalot ang katahimikan sa paligid. Nakatayong matatag si Zeno 2 habang pinagmamasdan ng may matinding kasamaan ang wasak na katawan ni Goku. Biglang sumabog sa galit si Zeno 2 at patuloy na lumakas ang kanyang enerhiya hanggang sa mismong lupa ay manginig. Kasabay ng nakapanghihilakbot na pahayag, sinabi niya, "Ikaw ang unahin ko, Goku," at naghanda siyang pakawalan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Samantala, sa ibang kaharian, nagpasya siyang ibunyag kay Frieza ang lihim ng kanyang pagiging isang anghel, si Frieza na pumalit kay Beerus bilang pinuno ng Universe 7. Nangyari ang revelasyong ito sa isang napakahalagang sandali. Si Whis, na isa ng anghel ngayon, ay ipinaliwanag kay Frieza na ang pagiging isang anghel ay hindi lang basta pagkakaroon ng napakalawak na kapangyarihan. Kinailangan ito ng matinding pagsasanay at malalim na pagpipino ng isip at espiritu. Ikinuwento niyang nagsimula siya bilang isang ordinaryong tagapaglingkod, ngunit dahil sa kanyang karunungan at pagmaster sa balanse ng kosmos, umangat siya tungo sa pagiging isang anghel, isang pagbabagong may napakalaking kapalit. Ibinigay niya ang kredito sa kanyang ina bilang susi sa kanyang tagumpay sa pagsasanay at pag-unlad. Kinabukasan, matapos makipagkita kay Whis, nagpasya si Frieza na bumisita sa palasyo ni Zeno sa dahilan na nais niyang magtanong tungkol sa kanyang pagiging pinuno ng Universe 7. Ngunit ang tunay niyang pakay ay mag-ipon pa ng higit na kapangyarihan at pinili niya ang sandaling iyon upang direktang harapin si Zeno. Malamig siyang sinalubong ng Grand Priest na halatang hindi natuwa sa pagdating ni Frieza sa palasyo. Pero determinado si Frieza na makaharap si Zeno. Pagpasok niya sa bulwagan, agad niyang inilatag ang kanyang panig. Sa palasyo ni Zeno, matalim na nagsalita si Frieza habang diretsong nakatitig kay Zeno. "Bago ko ibunyag ang katotohanan, dapat mong malaman na kamakailan ay bahagyang nawala ang iyong alaala. May isang bagay akong kailangan mong gawin. Hindi na ako maaaring manatili bilang isang simpleng tagapaglingkod o tauhan mo lamang. Kung nais mong manatili ako bilang bahagi ng unibersong ito sa antas na gusto mo, hinihiling kong gawin mo akong isang immortal na hari. At isa pa, kailangan mong alisin ang mga bantay na nagmamasid sa akin. Ayokong manatili pa sa ilalim ng kanilang mahigpit na pagbabantay. Wala nang silbi ang kanilang otoridad dito." Hindi agad dumugon si Zeno. Tahimik siyang nakinig at kahit kakaunti lang ang kanyang sinabi, halatang pinag-iisipan niyang mabuti ang mga hinihingi ni Frieza. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinaalis ang mga bantay. Kalmadong sumagot si Zeno. "Tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon, ngunit tandaan mo, anuman ang mangyari mula rito ay ganap ng pananagutan mo." Ngumisi si Frieza ng may matinding kasamaan habang ninanamnam ang kapangyarihang hawak niya ngayon. Mapanukso niyang sinabi, "Mabuti. Ngayon, nasa akin na ang lahat ayon sa gusto ko. Ibubunyag ko na sa iyo ang katotohanan. Si Goku, ang hangal na iyon, ang may kagagawa ng pinsalang natamo mo. Siya ang matagal nang walang galang sa iyo, at sa huli, binayaran niya iyon ng kanyang buhay." Si Zeno, na nabigla sa tahasang mga salita ni Frieza, ay hindi nagpakita ng takot kundi tumayong nagngangalit sa galit. Paulit-ulit niyang sinabi sa nag-aalab na tono, "Kung ganoon, Frieza, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Isa ka ng immortal na hari ngayon. Buburahin ko ang lahat ng may kaugnayan kay Goku dahil itinago nila sa akin ang lihim na ito." Sa gitna ng larangan ng digmaan, kung saan naging tigang nakaparangan ang lupa, tumayo ang lolo ni Goku sa harap ni Zeno habang ang kanyang katawan ay wasak na ng panahon, ngunit ang puso niya ay puno pa rin ng determinasyon. Alam niyang kaunti na lang ang natitira sa kanya, pero itinulak siya ng kanyang pagnanais na protektahan si Goku upang gawin ang huli niyang paninindigan. Habang may mapait na ngiti sa labi, tumingin ang lolo kay Goku at sinabi, "Noon pa man ay alam kong may kakaiba sa loob mo, Kakarot. Ngayon, oras ko naman para bayaran ang utang na iyon. Huwag mong hayaang bulagin ka ng galit mo. Lumaban ka, pero manatili kang malakas at maingat." Bago pa makapagsalita si Goku upang pigilan siya, sumugod na ang kanyang lolo kay Zeno. Bayani ang kanyang pag-atake, ngunit mas kahawig ito ng isang desperadong pagsubok. Si Zeno, nang walang pag-aalinlangan, ay nagpakawala ng pag-atake na nagpira-piraso sa lolo ni Goku. Natigilan si Goku at nanginginig habang nasasaksihan niyang nalipol ang kanyang lolo sa mismong harapan niya. Nagpakawala siya ng isang sigaw na yumanig maging sa kalangitan. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagising sa loob niya, isang kapangyarihang hindi maisip ni Numan. Nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan sa isang kakaiba at hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Rumagasa ang enerhiya sa kanyang buong pagkatao na parabang nagmumula ito sa ibang dimensyon. Nagsimula ang pagbabago ni Goku at ang sukdulang lakas nito ay nag-iwan ng matinding pagkabigla sa lahat, maging kay Zeno mismo.
Napabulong si Zeno sa matinding pagkamangha habang pinagmamasdan ang pagbabago. Ano ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito noon. Hindi natural ang enerhiyang ito. Nang tuluyang makumpleto ang pagbabago, nagsalita si Goku sa mababa, ngunit puno ng kumpiyansang tinig. Panahon na ng paghukom. Ang kapangyarihang ito ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng sinaktan mo at sa lahat ng nawala ng buhay dahil sa iyo. Habang ang lahat ay nakatayo sa matinding pagkabigla, isa pang Zeno ang lumitaw sa kalangitan na may kasamang kakaiba at nagniningning na aura. Ito ang Zeno na naabisuhan kanina ni Frieza. Magkaharap na lumutang sa himpapawid ang dalawang Zeno habang magkapareho ang kanilang mga titig. Si Goku, na ngayon ay umaapaw sa kumpiyansa at lakas, ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanila habang mapanuyang nagsasalita. Dalawa kayo. Mas mabuti. Ibig sabihin, hindi ko na kayo kailangang habulin pa mamaya. Tatapusin ko ang lahat dito sa isang pagkakataon lang. Tumingin ang unang Zeno sa kanyang kapareha at mumisi. Sobra ang kayabangan ng nilalang na ito. Sumagot naman ang pangalawang Zeno. Kung iniisip niyang kaya niya tayong harapin, ipapakita natin sa kanya kung bakit tayo ang ganap na mga pinuno ng mundong ito. Sa wakas ay nagsalita si Goku habang may ngiting puno ng pagsuway. Humanda kayo. Dahil ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi ninyo pwedeng galawin ako at ang mga taong mahalaga sa akin. Sa sandali ng matinding galit at pagsabog ng kapangyarihan, kumalat ang enerhiya ni Goku sa paraang hindi pa kailanman nasaksihan noon. Nagbitak ang lupa sa ilalim niya at ang kalangitan ay naging maitim habang nababalot ng matinding kuryente. Isang bago at hindi kilalang pagbabago ang lumitaw na may makapal na aura na kumikislap sa nakakasilaw na liwanag. Ito ang direktang bunga ng mga aral at sakripisyo ng kanyang lolo na para bang nagsanib ang espiritu nito sa kapangyarihan ni Goku upang maabot ang sukdulan nitong anyo. Habang matatag ang kanyang titig at nagniningning ang kanyang mga mata, buong kumpiyansang sinabi ni Goku, hindi mahalaga kung gaano kayo kalakas. Pipigilan ko kayo rito at ngayon din at hindi ko nahahayaang may magsakripisyo para sa akin kailanman muli. Lumingon ang unang Zeno sa kanyang kapareha at malamig na sinabi, tunay na banta ang nilalang na ito. Panahon na upang wakasan ang kaguluhang ito. Sumagot naman ang pangalawang Zeno habang may maringal na ngiti, napakagandang ideya. Magsanib tayo. Pagkatapos nito, magiging isang nilalang tayo na kahit siya ay hindi kayang maunawaan. Nagsimulang lumapit ang dalawa sa isa't isa at ang buong mundo ay nilamon ng nakakasilaw na liwanag. Ang kanilang pagsasanib ay isang nakakatakot na pangyayari. Hindi masukat na enerhiya ang nagmumula sa pinagsama nilang anyo. Ang kanilang aura ay naging pagsasanib ng mapanirang puwersang kosmiko at ang kanilang mga mata ay nagningning sa liwanag na hindi maipaliwanag. Si Goku, habang pinagmamasdan ang lahat ng hindi nawawala ang kanyang kalmado, ay mahinahong nagsalita. Kahit gaano pa kayo kalakas ngayon, narito ako at handa ako. Habang matatag na nakatayo sa harap ng pinagsanib na Zeno, patuloy na rumaragasa ang enerhiya ni Goku. Sa tahimik ngunit punong-puno ng galit na tinig, sinabi niya, bago magsimula ang digmaang ito, gusto kong malaman ang katotohanan. Bakit ninyo ako pinupuntirya? At bakit namatay ang lolo ko dahil sa inyo? Ang pinagsanib na Zeno, na naglalabas ng matinding kayabangan at kapangyarihan, ay malamig na sumagot. Ang lolo mo, ang walang silbing matandang iyon ay isang hadlang. Sinubukan niyang pigilan kami sa pagpataw ng aming pamumuno sa mundo ng mga patay. Sa tingin mo ba nagkataon lang ang kanyang sakripisyo? Isa siyang sagabal kaya binura namin siya. Lumaki ang mga mata ni Goku sa matinding pagkabigla, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa paos na tinig, nagtanong siya, pinoprotektahan ako ng lolo ko. Dagdag pa ng pinagsanib na Zeno habang may mapanuyang ngiti. Hindi lang ang lolo mo. Ang ama mo, ang ina mo, maging ang mga kaibigan mo, lahat sila ay nagbayad ng kapalit dahil sa pagrebelde laban sa amin. At may isa pa akong impormasyong lalo pang magpapasiklab ng galit mo. Si Frieza ang lumapit sa amin at kumumbinsi sa aming ikaw ang dahilan ng lahat ng pagkawasak, at na ang pagpatay sa iyo ang tanging paraan upang maibalik ang kaayusan. Tahimik na nanatili si Goku sa loob ng ilang sandali bago siya sumigaw ng malakas. Si Frieza, ang walang hiyang iyon, hindi pa ba sapat na winasak niya ang aking lahi? Ngayon, siya pa ang dahilan ng pagkamatay ng mga taong mahal ko. Ang pinagsanib na Zeno, sa tonong puno ng pangutya, ay sumagot. Goku, isa ka lamang sumpa sa lahat ng tao. Sino mang mapalapit sa iyo ay nauwi sa kamatayan o pagkawasak. Pero huwag kang mag-alala, malapit nang matapos ang pagdurusa mo. Dahil hindi ka na basta iiral pa. Biglang sumiklab ang aura ni Goku sa kapangyarihang hindi pa kailanman nasaksihan at nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata.
Sa matatag na tinig, sinabi niya, "Kinuha na ninyo ang lahat sa akin. Ngayon, wawakasan ko ang kawalang katarungang ito. Kung kailangan kong wasakin ang lahat ng kapangyarihan ninyo, hindi ako magdadalawang isip."